There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Hello, good afternoon everyone. Diyos maray na hapon tabi sendo gabos mga tugang. And welcome na naman po sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunyan na daw ng Miyerkules, pecha 30 kang bulan ng Oktubre 2024. Sana po yung kamo sa Maray na kamugtakan ngunyan na daw. Bagamat ini po sarong tape as live si Father Butch next week pa maabot. But anyway, nag-record na po tayo para sa ganon padagos ang satuyang paghasik ng mabuting balita. Para sa ganun, mamuhay tayo ayon sa balita o sa salita ng Diyos. Di ba? Maganda yun eh. We live by the Word of God. We do not live by the Word of man. Tandaan natin, sabi sa Bible, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Yan, napakaganda mga tugang yan. Ano? So anyway, ngunyan daw, ang mabuting balita ay mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 13, talata 22 hanggang 30. Ano? So mga tugang, ano po ang mensahe kaya naman ng kagurang nan sa tuya ngunyan aldaw ng Miyerkules? And by the way, siguro mga tugang ngunyan baga Miyerkules sa tuyang pag-novena sa Mother of Perpetual Help, hagad kita ding tabang kay Mama Mary, na isabuhay talaga natin ang buhay Kristiyano, natularan natin si Maria, kasi siya ang unang talagang alagad ni Kristo, sumusunod siya lagi kay Kristo. Tingnan natin mula nang si Kristo silang, sumunod na si Maria. Kung saan man si Jesus nandoon si Maria. Kaya si Jesus nandoon sa Kalbaryo, na ipinako sa krus, nandoon si Maria. Kaya si Maria mga tugang, ang satuyang modelo, hindi po natin siya sinasamba, siya po ay ating, we venerate, sa tuya siyang ginagalang, ginagaya, kasi siya ay hindi siya Diyosa, kundi siya ay sumusunod sa Diyos, sumusunod siya kay Kristo. So yun mga tugang, napakahalaga ito. So anyway, sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 13, talata 22 hanggang 30, ito pong sinasabi. Noong panong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya ay nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan, sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambayahan, magtitis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam taga saan kayo. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli. Mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ngayong araw na ito ng Miyerkules. Nagpapaalala sa atin, una-una ito, si Kristo ay nangangaral. Si Kristo ay nagtuturo. At sa pagtuturo niya, tinuturuan niya tayo na makapunta sa langit. At ito ang tanong nga ng isang tao. Ito, tanda natin, walang pangalan. May isang nagtanong sa kanya. Ito pwede tayo, ikaw ang nagtanong noon. Walang pangalan kasi pwedeng ikaw o ako ang pwede magtanong yan. So general po yun.
Ang tanong ay ito na nga, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Yun. Sa palagay niyo, kakaunti lang ba ang maliligtas? Sabihin, ay kami lang ang pwedeng maligtas kasi kami ay ganito. Ano? Sino ka? Kaya na makapagsasabi na kayo lang ang maliligtas. Ang makapagsasabing kayo lang ang kami lang ang maliligtas ay ang tagapagligtas. Tandaan po natin, nangunguna ka pa sa tagapagligtas ha. Kaya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Yun. Hindi nga kung sino, kundi kakaunti. Bakit? Hindi naman ibig sabihin talagang kakaunti. Pero sinabi ng Panginoon, ay tinuturo niya sa atin, magsumikap tayo. Pumasok sa makipot na pintuan. Anong ibig sabihin nito? Of course, may mga hardship sa buhay. At sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kasi pilit nga eh. Una-una, kung papasok tayo sa langit, hindi dapat tayo magpipilit. Kundi sabi nga, it's a gift of God. Salvation is a gift. Tandaan po natin yan. Ang kaligtasan ay regalo po sa atin ng Diyos yan. Pero sabi nga, pagsikapan natin. Paano natin pagsikapan? Sabi ko nga kahapon, mga kaibigan, mahalaga na talaga we have to grow in our Catholic faith. Dapat, sabi nga, paunlarin natin, palaguin natin, palakihin natin ang ating pananampalataya. Paano? Isabuhay natin yan. Isabuhay ang turo ni Kristo. Yan naman talaga mahalaga eh. Kaya dito sila sabi, pagsikapan, yun ay talagang may kasama na talagang paghihirap. Kasama natin yan. Alam mo, naalala ko tuloy nung panahon na sila sabi nga dito sa English yung narrow gate. At siguro narinig na natin ito ilang beses. Kung tayo nagsisimba, madalas marinig na natin ito. And if we have not already heard this message enough, we need to listen again. English yan ha. Pakinggan ulit natin ang sabi ni Kristo. Ano sabi ni Kristo? Ang kaligtasan does not become hindi dahil ba kilala mo si Kristo, ligtas ka na? Hindi po. Sabi ba ni Kristo, not all those who say, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only those who do the will of my Father. Tandaan po natin. Salvation does not come because we know about Jesus. Tandaan po natin yan ha. Kasi akala nila, hindi, alam ko ng Bible eh. Alam ko na si Jesus eh. I accepted Jesus as my Lord and Savior. Well, siguro, na ang tawag natin nominal Christian or nominal Catholic. Kung hindi mo sinasabuhay ang kaligtasan, hindi ka maliligtas. Parang sinasabi, tandaan po natin na ang grasya is sanating. Grace. Salvation is like sanation. Sanating. Ibig sabihin, na nagpapagaling, pinagagaling tayo. Parang ganito yan ang istorya ko sa inyo mga tugang. May sakit tayo. Ngayon, paano ka gagaling sa iyong sakit? Kung hindi mo tutuparin, okay, iinumin ang gamot na sinasabi sa iyo ng Panginoon, ng doktor. Ganun din sa atin yun. Kung hindi mo isasabuhay. Kaya hindi knowledge eh. Alam mo, sinasabi ko nga, 3 bagay ito eh. We need the head, we need the heart, and we need the hands. Ibig sabihin, totoo, dapat kilalanin mo talaga si Kristo. At hindi lang kilalanin, kundi sundin si Kristo. At hindi lang sundin si Kristo, kundi ipamahagi si Kristo sa pamagitan ng ating mabubuting buhay. Yun napakahalaga. Alam mo, dito sa ating ebanghelyo, sa narinig natin kanina, we hear Jesus promising to reject people. Sinabi niya, who claim familiarity with Him. Kaya hindi familiarity ang kailangan.
Tanda natin, narinig natin, Jesus promising to reject people who claim familiarity with Him, but who did nothing to help their neighbors in need. Kaya, sabi mo, kilala mo ang Diyos. Nag-aral ako tungkol sa Diyos. Pero, hindi mo nga minama lang yung kapatid o kapwa, pinababayaan mo, you do not do anything to help your neighbor who is in need, wala rin silbi yan. Knowledge, tandaan po natin. Knowledge, if you do not apply the knowledge, that knowledge is useless. So, itong the narrow road na ini-invite tayo ni Jesus, we have to walk is the difficult path of love. Mahirap talaga naman eh. But anyway, mga tugang, babalik muna si Father Boots pagkatapos sa mga paalala. Kahit nasa trabaho si nanay, may breast milk lagi ako dito sa bahay. Ang sikreto ni nanay para tuloy-tuloy ang pagbibigay ng breast milk kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas kahit wala siya. Nag-e-express si nanay ng breast milk habang nasa trabaho. Parami na ng parami ang mga nanay na gumagawa nito para kahit umalis sila, walang mintis ang pag-inom ni baby ng breast milk. Galing mo talaga, Nay! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Kahit mawis blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, Kahit mawis blooming bango sa Surf Fabcon. based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon Z+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
Gobernador na, abogado pa, yan si Gobernador Rex Lagman. Dakol na programa, dakol nang nakitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon, dai mo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Warang pinipiling edad, paghabot sa pagtabang. Gabo sa iya parantay, dai diyang nakakalama. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon. Mga pangako niyang dai niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugma. Kung tatao makita mo talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo. May paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Gobernador Rex Lagman, tunay na padaba ang albay. Gobernador Rex Lagman, maaasahan. Vice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na! Ang mabusugera. Extra rice sa iraramba! Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet Ala King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Diarrhea! Tagal sa banyo! Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 2 capsules work in as fast as 1 hour. 8 pesos SRP lang per capsule. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Kahit mawis blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabton Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, Kahit mawis blooming bango sa Surf Fabcon. based on lactase and select fabric versus detergent powder only. Surf! Okay mga tugang, ligtas ba tayo? Gusto mo bang maligtas? Yan ang tanong sa Ebanghelyo ngayon, ano? Kakunti ba ang maliligtas? Alam mo, gusto ng Diyos tayong lahat maligtas. Tandaan po natin yan, ano? Parang ikumpara natin, ako'y isang teacher at kayo ay mga estudyante ko. Siyempre, at the beginning of the class, sasabihin ko, gusto ko kayong lahat makapasa. O, halimbawa, ngayon, first year college kayo, gusto ko kayo next year magiging second year college. So in other words, gusto ko kayong lahat makapasa. Nga lang, siyempre, papasok tayo araw-araw, hindi ba? Kaya nga may attendance may recitation, may graded recitation, may sabi nga, kung sa college, may midterm, may prelims, pagkatapos may finals. Okay? So anyway, ganito pong gawin natin. So unang-una ay paano ka makakapasa or paano ka makakaligtas kung ikaw ay palaging absent. Paano kita ipapasa? Absent ka lagi. At hindi lang absent. Pagdating sa test, ay palagi kang zero. Kasi nga absent ka na, di ka pa nag-exam. So ano mangyayari? Pwede kitang ibagsak. Ano? O, kahit magmakaawa ka, anong gagawa ko? Kasi actually, ikaw mismo ang hindi nagsisikap, ikaw ang gumagawa ng marka mo. Alam mo, na nagtuturo pa ako, madalas ang ginagawa ko sa mga estudyante ganito. Okay, sa simula pa na ng klase, sasabihin ko na sa kanila yan. Class, hindi ako ang magmamarka sa inyo. Kayo ang magmamarka sa inyong mga sarili. Okay? I will just validate your grade kung tama ang pagmamarka ninyo sa sarili ninyo. Okay? So, yun. So, ang gagawin ko ay siyempre, mamarkahan ko rin sila but according sa kanila rin. Nagtatama, halimbawa, ito marka, yung siyempre anong titingnan mo yung attendance. Tapos, dadayain niya yung attendance. Hindi ko pwedeng, halimbawa, ilagay niya 85. Pero palagi naman late siya. Pagkatapos, pagdating sa mga examination, hindi naman talaga siya matalino. Hindi, ang nakukuha niya, 75 lang. So, para sila ganyang 85, ay hindi pwede. Kasi nga, yung grade niya, ay ibabalidate ko lang. So, ibig sabihin, kayo ang nagmamarka.
So wala akong magagawa. Alam mo, binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos, freedom. Kaya kung gusto natin maligtas, sabi nga, we have to cooperate with God. O ganin doon, gusto mo makapasa, we have to cooperate with the teacher. Unang-una, magsisikap talaga. Kasabi dito baga, pagsikapan ninyo. Mahalaga po ito eh. Pagsisikapan ko talaga, mag-aaral ako ng mabuti. Hindi ako mag-absent. At the same time, sa recitation. O ganun din po yun. Napakahalaga. I-apply natin yan sa buhay Kristiyano. Ganun din po yun. Gusto mo natin maligtas. Unang-una, hindi ka naniniwala sa Diyos. Paano ka maliligtas? Absent ka sa simbahan. Hindi ka naman nakikinabang o sinasayang. Kaya alam mo, sa misa bagay yung communion, ang tawag natin yan, pakikinabang. So nagsasayang ka. Pag hindi mo pinakikinabangan, ang tawag natin dyan, sayang. Nagsasayang ka ng panahon. So wag mo sayangin. Pakinabangan mo. Halimbawa, yan nga, hindi ka nagsisimba, tapos gusto mong maligtas. Paano yan? Tandaan natin, sabi ng Panginoon, hindi na dahil kilala mo ang Diyos, sasabihin natin na you pray but you do not actually do what God wants. Nagdarasal ka pero hindi ka man nagsisimba, kulang pa rin yun. Tandaan po natin, pagsikapan talaga natin yan. Nandyan yun eh. Napakahalaga. Tandaan po natin ito, di ba? Salvation does not come because we know Jesus. And sinabi kanina sa Ebanghelyo, narinig natin na si Jesus ay pwedeng i-reject tayo with the claim of familiarity with Him. Kahit familiar ka sa Kanya, but you do nothing to help other people. Wala talaga yun. Kaya sabi nga dito, enter to the narrow road or the narrow gate. Ibig sabihin, tayo ay maglakbay, we have to walk in the path of love. Okay? And it is difficult. Kaya tanda natin. Sabi nga, do you believe that some people will go to hell? Yes. Because they separate themselves from God. Dito pa lang sa buhay sa mundo separated ka na eh. You do not unite yourself with God. How can you be in heaven if you separate yourself from God? Kaya mahalaga po, dito sa mundong ito, mag-practice na tayo. Anong gusto mong mangyari? Mapunta ka sa langit o mapunta ka sa impyerno? Dito sa mundo, may langit na. Dito sa mundo, may impyerno na. Dito sa mundo, may purgatorio na. Ano yung purgatorio? Yung mga cleansing yan, mga paghihirap na yan. Kaya tingnan natin sa yung church militant, church triumphant, and church suffering. Tayo na nabubuhay dito, talagang nakikipagtunggali. Talaga sabi nga yan, kaya piliin na natin. So habang tayo nabubuhay dito sa mundo, let us always unite ourselves with God. Not separate from God. And paano tayo nasa-separate sa Diyos? When we commit sin. Pag tayo ay nagkakasala, nagmamatigas ang ulo, sa halip na sundin ang Diyos, ang susundin natin ang mundo, sundin natin yung kagustuhan ng mundo, ano bang sundin ng ang gusto ng politiko, hindi ang Diyos. Kung sinusunod natin yung politiko, hindi na ang Diyos. Minsan sabi niya, sinusunod mo ang gobyerno, pero hindi na sinusunod ang kaharian ng langit. So it is better to obey God rather than men, hindi ba? Actually, yun po yung mahalaga. So ang tanong will you keep on separating yourself from God? Or will you try to unite yourself with God? Okay? And uniting with God means, fulfilling His commandments. Yung pagsunod sa utos ng Diyos. At pagdarasal, pagsasabuhay ng mga buhay at mabubuting asal, yung Christian values, Christian virtues. Importante, ano ba pinapahalaga natin sa buhay?
Yun, doon lang sa pagpapahalaga ng buhay natin, doon na natin malalaman kung saan tayo patutungo. Ano, tanda natin, kung anong pinapahalagan mo sa buhay, doon ka hahantong. Ano? Ang Diyos ba pinapahalagan mo sa buhay? O kung ang pera, ang pinahalagan mo lang sa buhay, ang tanong, ang pera, yun, magkapera ka nga. Totoo yan, magkakapera ka, kapangyarihan, nasa iyo lahat yan. Pero ang tanong, madadala mo yan ba pag namatay ka? Hindi po. Kaya napakahalaga ito eh. Tandaan po natin, si Kristo mismo nagsabi, not all those who says, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only those who do the will of my Father in heaven. Kaya nga, mahalaga po ito. Let us keep uniting ourselves with God. Through the following of the Ten Commandments. Ano? O, kahapon sabi ko nga, importante yun eh. Are we growing in our Christian faith? Baka marami sa atin, hindi na alam yung Ten Commandments. Ano? One time, tinanong ko nga, how many Ten Commandments do we have? How many 7 sacraments do we have? Nandun na sa tanong yun ha. Hindi pa niya masagot. Ano? So, yun nga importante. Hindi lang memorize mo yun. Hindi naman kinakailangan i-memorize mo yun. Ang tanong, kailangan ba bang i-memorize yan? Hindi na. Kailangan isabuhay. Hindi i-memorize. Kahit ikaw, hindi ko naman minsan na-memorize. Pero by heart, masasabi ko, alam ko yun. Huwag kang gumawa ng masama. Yun. Ilang naman eh. Ano mang masama, iwaksi. Ano mang mabuti, gawin. Yun naman talaga importante sa buhay. Parang tayo ay maging may kaugnayan sa Diyos kaysa mahiwalay sa Diyos. Ano? So alam mo, mahalaga ito eh. Sabi nga, kung pwede, ilista natin the key events of your past 2 days. How would you describe your spiritual road that threads through these events? Ano? Kaya nga mahalaga po yun eh. Keep asking the Lord, okay, for the grace, especially to persevere. Yan importante, magtiyaga tayo. But anyway, babalik mo si Father Butch pagkatapos sa mga paalala. Kahit always blooming bango sa Surf Fab New Surf Fabton Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, Kahit always blooming bango sa Surf Fab based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta nakundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada. Aksyon Barangay kontra dengue.
Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa isang linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga alulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Isang paalala mula sa inyong DOA. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something smarty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Angat ang lahat, apobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa itong malalauman sa pagserbisyo. Programang salutasin pang turismo. Programa kang test, asin mga ayuda. Infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahuhudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda, kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Kahit always blooming bango sa Surf Fab.com. New Surf Fabcon Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, Kahit always blooming bango sa Surf Fab.com. based on black test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Matugang, dumako na po tayo sa ikatlong bahagi ng ating programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase at pinag-uusapan pa rin natin ngayon ang tungkol sa kaligtasan. Gusto mo ba talagang maligtas? Ang tanong. Kung gusto mong maligtas, makipag-cooperate na po tayo sa Diyos. Yun naman talaga yung mahalaga eh. Alam mo, malapit na naman ipag-celebrate natin ang All Saints Day and All Souls Day. Alam mo yung bakit sila napunta sa langit? Kasi nga, o bakit sila naligtas? Kasi nga, sumunod sila sa Diyos. O bakit sila napunta sa impyerno? Kasi sumuway sila sa Diyos. At syempre, yung mga taong may kaunti pang, sabi nating, kasalanan, hindi pa talaga thoroughly clean or purified sa purgatorio. Napakahalaga din po ito ang purgatorio, mga tugang, ay sa awa ng Diyos. Kasi gusto nga ng Diyos na tayo ay maligtas. Gusto tayo ng Diyos na maligtas lahat. Kaya binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon. Kaya nga, hindi naman agad na, ikaw namatayan, may kasalanan ka, punta ka na kagad sa impyerno. Hindi. Baka may mga tao nagmamakaawa, Lord, sana. Kaya nga, importante ito pray for the poor souls in purgatory. Parang itong mga kaluluwa sa purgatorio, maligtas din. At yung mga nabubuhay, maligtas. Kaya mahalaga ito magtulungan po tayo. Yun, napakahalaga. Alam mo, isa pang talata sa binasa natin ay ito, tunay ngang may mahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli. Dahil mahirap lamang kami, madalas na pinadadalo ako ng aking ina sa mga may kaarawan kahit walang regalo para makakain. Sabi ng isang bata, tinanong kasi, bakit ka palagi nandoon? Kasi para makakain. Yun. Dumating ang panahon, naintindihan ko ito at hiyang-hiya ako. Kwento pa ito ng isang bata. Minsan, pinatulog ako ng nanay ng aking kaibigan na kasabay kong
nagdiriwang ng kaarawan sa kanilang bahay. O, tingnan mo, ang babait naman talaga, no? So, binigyan siya ng pagkakataon para makisabay, sabay sa pagdiriwang. Habang abala pa ang kanyang anak, inilabas ng ina ang mga regalong binili niya para sa kanyang anak. Pinili niya ako ng isang upang balutin. Okay? So, yun ang ano naman sa kanya, no? Pinapili niya ako ng isang upang balutin. Laking gulat ko nang matapos naming balutin, isinulat niya ang pangalan ko at ibinigay sa akin ang regalo. Sabay bati ng maligayang kaarawan. Wow, ang ganda naman Swerte mo, iha. Yan ang kwento Alam mo, maging laging mabait lang tayo. Mabait yung nanay, tingnan mo, pati yung sana ganun lang, wag tayong manglalait ng ibang, lalo na mga mahirap. Huwag mong laitin. Mahirap na nga O sasabihin, ikaw kasi musmusin, wala kang makain ka, nandito ka. Wala namang ganyanan. Ang tunay na Katoliko, ang tunay na Kristiyano ay talagang mabait. Maging laging mabait. Kung may naiwan o naiiwan, sabayan mo siya. Maganda po ito Huwag natin pabayaan. Napakahalaga ito. Kung may nakakaligtaan, gumawa na ng paraan para siya makalahok. Kung may nadarapa, maging tunay na matulungin, kagaya ng panahong ikaw naman ang nangangailangan. Ganun naman talaga ang buhay, di ba? Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Ganun talaga, sabi, parang gulong. Kahit isang munting kabutihan, posibleng magdulot ito pa sa daigdig ng kaligayahan ng isang nilalang. If you made people happy, di ba? Yun nga mula kaninang pagkagising natin hanggang ngayon, meron ka na bang napasaya man lamang o napaluha mo siya o nasaktan mo siya kaya lumuha siya? Yun, napakahalaga po mga tugang ito na tayo maging, sabi nga, kasangkapan ng Diyos, that we become a blessing to one another. Yun ay napakahalaga. Napakaganda ito ang ginawa ng nanay, di ba? Isa istorya kanina na mayroong isang bata na madalas na dumadalo sa mga kaarawan kahit walang regalo para lang makakain. Yun yung kwento Kaya siyempre kaibigan din siya ng bata na may birthday. Kaya ulitin ko, habang abala pa na ang kanyang anak, inilabas na ng ina ang mga regalong binili niya para sa kanyang anak. Okay? Pero napakagandang ginawa ng nanay. Pinapili niya yung kaibigan ng bata na may kaarawan din, may kaarawan din Kaya parang sabi, parang parang para magtipid na lang. Doon na ako makipag-celebrate sa kanya. Ganun ang ginawa, di ba? So, ano nangyayari? Napakagandang ginawa ng nanay. Laking gulat nga niya, nang matapos naming balutin yung pinabalot sa kanya na regalo, isinulat niya ng nanay ang pangalan ng bata at ibinigay sa kanya. Sabay bati, maligayang kaarawan po. Yan, tingnan mo, napakaganda ito. Sana ganun din tayo, tayo maging kasangkapan ng kabutihan. O sabi nga, mahal na puso ni Jesus, luwin mong lagi naming mapaglingkuran ang aming kapwa. Yan, napakaganda po ito Napakaganda ito. Kaya alam mo, ang paggawa ng kabutihan ay isa pong, sabi nga natin, investment na yan sa langit. Yun. Kaya makakapasok tayo sa langit. Naalala ko tuloy yung kwento. May kwento kasi dito na
meron daw mayaman at mahirap, namatay silang dalawa. Namatay din mahirap, namatay din yung mayaman. Nung inikot ni San Pedro yung mayaman, ang ginawa niya ay una, inikot niya muna sa napakagagandang bahay, mansyon. Sabi niya, siguro ito na ang magiging tirahan ko dito sa langit. Yun, malaking bahay, malamansyon. Hanggang ang ginawa, inikot at ibinigay sa kanya yung isang haligi na lang, hindi pa kumpletong bahay. So samantala, ito naman nangyari, namatay yung, di ba, napunta siya sa langit at itinur ni San Pedro, yung mahirap. Sinimulan niya muna doon sa kasi mahirap siya eh. So doon sa barong-barong. So akala ng mahirap, pag namatay siya, doon siya titira sa barong-barong. Hanggat inikot siya at sinabi sa kanya, dahil nang ikaw ay nabubuhay pa sa mundo, nang nabubuhay ka pa sa mundo, napakabait ka at na marami kang natulungan kahit mahirap kayo. Ngayon, ito na ang iyong bahay na alamansyon. Nagreklamo yung mayaman. Bakit? Mahirap lang yan, bakit ibinigay mo? Sabi ni San Pedro, excuse me po madam, alam mo, itong mahirap na ito, nang siya'y buhay pa, nagpapadala na, nag-i-invest na ng kayamanan sa langit. Ikaw, wala kang ibang ginawa kundi mamasyal kung saan-saan, hindi ka nakikipagkapwa, wala ka, ang binigay mo lang isang haligi, kulang pa ito. So, ganun po yan siguro. Sana naintindihan yung kwento. Sana po tayo mag-impok na habang tayo nandito pa sa mundo. Mag-impok ng kayamanan sa langit. Yan ang importante. Treasures in heaven. Ano ba nga ang mag-treasures in heaven or spiritual goods na yan? Yung mga kabutihan natin. Ano bang mga mabubuting ginagawa natin sa kapwa? Yan ay mga sinasabi natin, mga materyales puwerte para sa langit. Babalik muli si Padre Boots pagkatapos sa mga paalala. Sing along with me and Curtis! Nanghihinayang sa araw ko. Uy, friend, di maka-move on dahil sa sipon? Magbagong Neozep Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon by 2 to 3 days versus Neozep Forte. Walang hinayang, bawi na ang araw ko. Neozep Z Plus, now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you Kong Joey Salceda habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating approval. Ang sa tuyang congressman, albayahit ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development.
Tandaan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Kahit mawis blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, Kahit mawis blooming bango sa Surf Fabcon. based on black test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Okay mga tugang, dumako na po tayo sa huling bahagi ng ating programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasa, AOP ng UST Legazpi, at sa tuyang pinag-uusapan nga nito ay ang tungkol sa sino ba ang maliligtas? Kakunti ba ang maliligtas? Ano? Sino? Alam mo ang maliligtas? Ano? Nasa Diyos lang yan. Hindi naman pwede natin unahan ang Diyos eh. Ay, kung gusto lang ng Diyos, maligtas ka, maliligtas ka. Bakit? Ginusto mo kasi ang kagustuhan ng Diyos, kaya maliligtas ka. Yun, di ba? Pero kung hindi mo ginugusto ang kagustuhan ng Diyos, pwede ka bang maligtas? Hindi rin. Ano? Kaya sabi pa ni Kristo nga dito yung mga tao hindi dahil sa sila, Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Ano? Ano sabi dito? Hindi ko alam kung taga saan kayo. Yun, sabi, ang talagang napakalaga dito mga tugang ay ginagampanan ba natin? Ito na lang, naalala ninyo nang kayo bininyagan? Naalala ba ninyo yon? You made promises eh. Of course, Father, hindi man kami, mga ninong-ninang namin na nagmangako eh, at yung nanay namin, pero mga magulang. No? You made promises for your children. Now, did you tell them? Ano? Did you teach them? Itinuro ninyo ba? Nasabi nga, itakwil si Satanas. Paniwalaan ang Diyos. Yun, di ba? Do you promise? Sabi nga, yes, I do. Yes, I do. Pero ang importante dito, itinuturo ba natin ito? Yan. Mahalaga po ito eh. Yun. Kasi kasama sa kaligtasan ng tao yan. Ano? Kung hindi tayo ay gagawa, ay mangyayari yan ay tayo ay nakatunganga. Importante mga kaibigan yan. Ano? So, well, actually, hindi naman dapat natin problemahin kung kakaunti ba ang maliligtas o hindi, o kakaunti o marami. Hindi mo problema yun eh. Ang problema mo o problema natin ay ito. Ano? Kung ating isinasagawa ang ating mga pangako sa Diyos. Yun. In other words, isinasabuhay natin ang kagustuhan ng Diyos. Yun. Magtatanong siguro kayo, Father Butch, ano ba yung kagustuhan ng Diyos? Hindi ko pa naman narinig ang Diyos eh. Hindi pa naman sumulat sa akin ang Diyos eh. Hindi pa naman nagbigay ng memo ang Diyos sa akin eh. Alam mo, hindi ganun eh. Hindi naman ganyan ang pakikitungo ng Diyos sa atin. Ang Diyos nakikitungo sa atin sa pamamagitan ng ating kapwa. Ano? Yun. Kasi nga ang kapwa natin ay kawangis, kamukha ng Diyos. Ano? Napakalaga. Kung kayo nakinig nung isang araw tungkol doon kay San Judas Tadeo, St. Jude of Tadeus, kung bakit siya ay may medalya at doon sa medalya ang larawan doon ay hindi larawan niya, kundi larawan ng Diyos. Nang ibig sabihin na yun nga na dapat tayo ay maging tulad ni Jesus. Yun, maging tulad ni Jesus sa iba. Ano? O ang tawag sa mga pare, baga alter Christos, the other Christ. Pero bawat Kristiyano dapat maging tulad ni Kristo. Ano? Na tulad ni Kristo na gayahin natin, tularan natin si Kristo. Yun naman talaga ang layunin ng Kristiyano eh. Ano? Tularan si Kristo.
Pero paano mo matutularan si Kristo? Siyempre, kilalanin mo siya. Ano? Paano mo makikilala si Kristo? Well, kasama yun, makinig ka. Ano? Sa mga turo ng simbahan. Yun, magbasa ng Bible. Isabuhay ang Bible. Hindi lang i-memorize ang Bible. Yeah? Isabuhay. Kasi kahit memorize mo ang Bible, hindi ka naman siguradong maliligtas dyan kung hindi mo isinasabuhay. Ano ba talaga ang mensahe ng Biblia? Hindi ba walang iba kundi pag-ibig ng Diyos? Ano? Mahal ka ng Diyos. Kaya gusto kanyang maligtas. Ano? Gusto tayo ng Diyos maligtas. Kaya nga, kaya nga si Jesus ay naparito sa mundong ito. Parang iligtas tayo eh. Pero sabi ko nga, nasa atin na po yun kung hindi tayo makikinabang. In other words, sinasabi na, excuse me, na kung tayo ay magmamatigas, kung tayo ay magiging pasaway, tayo'y pasaway, ay humihiwalay tayo sa kagustuhan ng Diyos. Yun. At paano tayo maliligtas? Di ba? Kaya kung gusto natin maligtas, makinabang. Pakinabangan natin ang ginawa ni Jesus. Parang ganito, ulitin ko sabi yung pagpapakahirap ni Kristo, pagkamatay ni Kristo sa krus, pagkabuhay na muli ni Kristo, yun po ay parang masabi natin, gamot yun. Na kung hindi natin tatanggapin, aakuin, o kung sabi ko, iinumin, kasi ang gamot bagay, iniinom yan, di ba? O papakinabangan, the word is pakinabangan na talaga natin. Kung hindi natin pakikinabangan ang mga pinaghirapan ni Kristo, masasayang. At pag nasayang yan, wala tayong kaligtasan. So, mahalaga pala mga tugang, makinabang. At ang isa sa magandang pakinabang ay magsimba tayo. Tanggapin si Kristo sa Eucharistia. Yan, napakahalaga po yun. We ignore kasi minsan ang problema natin Father, wala po akong panahon Maglaan ka ng panahon. Give time. Yeah? If you will not make time, you will never have time. So make time. We can make time for other things, hindi ba? We can make time pumunta sa abroad. We can make time for mag-excursion. We can make time mag-chismisan. But can we not make time for God and have time for God? Yan naman importante. Manahimik ko sumandali. At pasalamat ka man lang sa Diyos habang nabubuhay ka. Mahalaga po yan Kasi habang tayo nabubuhay, anong inaatupag natin? Wala naman pong masama. Magtrabaho, maghanap buhay, maghanap ng pera. Pero wag naman natin kalimutan ng Diyos. Minsan kasi nangyayari sa atin, the last recourse, sige, wala tayong magawa, magdasal ka na lang. Ganun ba yun? Yung minsan yung aking tainga talagang pumapanting pag may narinig ako, wala na tayong magawa, magdasal na lang tayo. Ganun ba yun? No. Before and after, even during whatever, always start it with prayer. So don't and never make prayer as the last recourse. Because the prayer, is the best resource. And because God is the source. So gawin natin po mga tugang, napakahalaga yan. So yun nga ang mahalaga dun sa kaligtasan ng tao, dapat tayo palaging nakipag-ugnay, hindi humihiwalay. Mahirap yun Subukan mo, naghihiwalay tayo. Kahit sa kaibigan, tenda natin ang hiwalayan ito nga, ito, divorce na yan, hiwalay. Marami nasasaktan dyan Marami. Unang-una parang nagamit lang ako ng taong ito napakasakit yun, di ba? Yung sabihin, ginamit lang ako ng taong ito Walang gamitan. We are persons. We are not objects.
And we should not use persons. We should love persons. We should use things, not and person, not person. Ha? We should use objects, things, yung mga bagay-bagay sa mundo. Yes, you can gamitin mo yan para sa kaligtasan mo. Pero wag mong gagamitin ang tao. Anyway, mga tugang, sana nakapagbigay ako sa inyo ng inspirasyon, lalong-lalo na paano tayo maliligtas. Maliligtas tayo. Magsumikap tayo. Madalas sinasabi ko nga, ito sa mga apo ko, pamangking ko, sa mga kaibigan ko, nasa dito sa UST Legazpi, sa mga estudyante. Sabi ko, dasal, aral, aral yan po yan? Asal, yun. Dasal, aral, at dasal, sikap, at tiyaga, 5 bagay pala yun. Kaya makakayanan mo yan. Kaya natin to. Tayo. Dahil mahal tayo ng Diyos, maliligtas tayo. Dahil mahal mo ang Diyos, maliligtas tayo. But anyway, nagpapasalamat po ako sa ating technical at sa ating item production. Ito po, ginari si Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi, nagsasabi, we are all a blessing to one another. And magsikap tayo lagi. Mahalin natin si Kristo. Bye-bye!